Aries. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Ayan, welcome back po. Welcome back po dito sa Bottom Magos PH. Ayan, my name is Angel Francia Feliciano. Now, sa reading na to, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus placement at mga cross-watchers na nanonood, alamin natin kung ano mga nangyayari sa inyong paligid, ano mga dapat ninyong malaman, at ano ang babala na kailangan ninyong marinig. Okay? Itong babala na ito ay posibleng babala para pagdating sa inyong pag-ibig, relasyon, posible sa kalusugan, kapirahan, or anumang sitwasyon, malalaman natin kung anong lalabas sa baraha. Ayan. Now, paalala lang po, Aries, at sa lahat po ng ibang mga zodiac signs na nanonood, cross-watchers, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig sabihin, hindi po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Aries, at iwan yung hindi. Alright. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. Alamin natin kung anong mga nangyayari sa inyo ngayon at ano ang babala na dapat ninyong malaman. Ace of Cups. You have the Three of Pentacles. Next, you have the King of Swords. Four of Pentacles. You have the shadow side. Okay. Mukhang the devil energy ito. And next, you have the Justice. You have the Five of Cups. You have the Tower. Next, you have these Seven of Swords. Malaking babala. And next, you have the Two of Wands. Alright, Aries. Main energy, you have the Seven of Pentacles. Alright, now Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. Bago natin ituloy ang iyong reading, inaanyayahan ko po kayong sumali sa aking collective ritual na ginagawa ko. Ayan, sa mga feedbacks and testimonial para sa mga ritual. Okay, pwede niyong puntahan ang aking Facebook page. Nasa comment section ang link. Ayan, so panoorin niyo po ito at pakinggan para malaman niyo kung ano yung mga ritual na ginagawa ko at magkano. Ayan, sa mga namumblema po sa pera, okay? Kung nararanasan mo laging kulang ang pera kahit may income, may biglaang gastos, delay ang bayad ng clients, or stagnant ang negosyo, or feeling mo may naiinggit or may nag-i-evil eye sa'yo or sa business mo, posible na may energetic blockage sa pera mo. Okay? So, ang ritual na ito ay para putulin ang financial karma na tinatawag natin. Linisin ang mga negative energy sa money flow mo. Ibalik ang malas or negativity kung meron man, ibalik saan man ito nanggaling. Okay? At i-clear ang stagnant na pera. Kasi walang abundance na ma-attract kung may harang kasi or kung may bara. Okay, ito muna ang foundation. So sa week 1, sa March 7, 8, and 9, dito ko gagawin ang tinatawag na money blockage removal ritual. Okay, magkano po ito? 500 pesos per person only. Pwede nyong isama kung sino gusto nyong isama. Ikaw, asawa mo, anak mo, basta irregardless kung anong edad, okay? Per person kasi ang inaano natin dito kaluluwa, okay? So, ayan. So, gustong sumali po, paki-screenshot po ito and i-message o ipadala yung screenshot sa Bonum Magos Facebook page. Doon po ang ating transaction. So, after the clearing phase, okay, so punta naman tayo sa week 2. So March 17, 2026, gagawin ko po ang money manifestation reset ritual. So this is the attraction phase. After clearing na ginawa o gagawin sa week 1,
March 7, 8, and 9. Ngayon naman, magsiset tayo ng bagong money frequency. So, perfect po ito para sa mga may new income streams, may mga online business para gustong maglago. This is for business growth. Ayan. Para sa mga content creators and freelancers, sa may mga other businesses, and for those of you na gustong maka-attract ng new clients. So, again, this ritual, i-reset natin yung money vibration at i-align natin for big clients, right opportunities, and of course, always believe in divine timing. So, manifestation without clearing kasi, so napaka-importante na i-clear muna natin, yung mga negative energies na gagawin natin sa week 1. So, napaka-importante. Huwag muna kayong mag-jump dito sa week 2 sa manifestation reset ritual kung hindi ninyo ginawa, hindi kayo sumali sa week 1. Okay, napaka-importante ang week 1 or yung money blockage removal ritual. Mahina ang manifestation ng inyong pera or money manifestation, any kind of money manifestation rituals pag wala kayong ginagawang any form of cleansing or clearing your aura. Ayan. So, after clearing, kailangan i-reset muna natin para mabilis ang movement. Okay? So, again, sa gusto pong sumali para sa week 2, sa March 17 ko gagawin ang ritual, money manifestation reset ito. Pwede kayong sumali, screenshot mo itong photo na ito and ipadala nyo po ang screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH, para sa link na sa comment section po. Again, 500 pesos din po ito bawat tao. Kaya kung meron kayong gustong isama, husband mo na nagtatrabaho rin, anak mo, or anybody, any loved ones, or even friends, pwede nyong isali. 500 pesos ang idadagdag bawat tao na gusto nyong ipasama. Okay? Again, thank you so much po. Now, sa third week, major prosperity activation ritual naman po ang gagawin ko on March 20, 2026. So, this is a very powerful date para sa March because this is Aries energy. March 20 is Aries energy, and this is sort of like an astrological new year. Okay? New cycle, new push ito. So, this is best for big income goals. Business expansion. Kung may business kayo and gusto nyong mag-expand, this is it. This is the right ritual for you. At sa mga may trabaho and gustong ma-promote sa trabaho, ayan, gustong maka-receive ng bonus, okay? And also, gustong makakuha ng price increase at gustong magkaroon ng confidence sa kanilang business, ayan, or also high ticket clients attraction. Ayan, big client attraction. This is it. Major prosperity activation ritual. Okay, so this is for people ready to claim bigger income. Gusto mag-level up sa career again at magkaroon ng strong decision. So after week 1 na nire-remove natin yung mga nakaharang sa inyong kaperahan, week 2 is all about alignment. So, i-align natin, no? So, in alignment ka na sa flow ng universe where you can attract or i-reset yung money flow mo. And then, week 3, i-activate natin or mag-attract tayo. And then, eto na, third week. Dito na yung activation natin. This is breakthrough na kumbaga. Ayan. So, again, here you will supposed to experience breakthrough na. But, anyway, I will explain bawat client ninyo if ever you have any more questions, follow up, or anything. Okay? So, again, sa gustong sumali, for third week, March 20, take a screenshot and i-message niyo ang screenshot sa Facebook page ko. Again, 500 pesos per person na sumali. At kung may gusto kayong isama, dagdag na lang kayo 500 per head or per person. Again, thank you so much po. Now, for March 31, 2026, last week of March, this is the 4th week, financial justice ritual naman po ang gagawin ko. So, this is sort of like balancing and this is karma phase. Okay? Tinatawag natin.
Kaya kung may mga hindi nagbabayad sa'yo, may mga financial injustices na nangyayari sa workplace or between you and sa amo mo, or hindi ka nababayaran ng sapat, or tinitenga or dinidelay ang sahod, pasok din dito, or may business partnership na nagkakaroon ng imbalances or dishonesty or hindi transparent or anything, ay may mga issues sa contract or dealings, ayan, or any kind of legal money matters, this is it, pasok po dito yung mga sabihin na natin na scam ka, niloko ka pagdating sa pera in any way, shape or form na pangluloko. Ginoyo ka, niloko, hindi transparent, tinakbuhan ka, any kind, okay? Pasok dito sa financial justice ritual. So, again, this is about fairness, truth, and then karma return. So, again, if may tao na may utang sa'yo, like if someone owes you energetically or financially, that this ritual calls back what is rightfully yours. So, maibabalik sa'yo. Now, possibly yung pagbalik na yan, it could be possible exactly na ibalik sa'yo yung pera, or it will ibabalik sa'yo in another form, like a new opportunity or a blessing, big blessing, na yun na pala yung good karma. Okay? Yun ang yung blessing na kapalit dun sa nawala mo, or something like that. Again, sa mga gusto pong sumali, take a screenshot. Let me know kung anong ritual ang gusto yung salihan. Week 1, Week 2, Week 3, or Week 4, which is ito. And again, pwede yung salihan yung 4 na ito, mas highly recommended if may sapat kayong pera. 2,000 for the whole March. Okay? Other concerns, issues, or anything na gusto yung iparitual, just ask me sa messenger, kausapin niyo po ako, tanungin niyo po ako kung anong mga, and let me know your mga pinoproblema para alam ko kung anong angkop o nararapat na ritual na gagawin para sa problema mo. Okay? Again, maraming salamat. Take a screenshot. Nasa comment section po ang Facebook link ko. Okay? Thank you so much. Alright, Aries. So, kung napakinggan nyo ng mabuti yung sinabi ko, again, sa gustong sumali, nasa comment section po ang Facebook link ko. Ayan, so, pag maklik nyo yung link na nasa comment section dito sa YouTube, mariredirect po kayo. Alright, ituloy na po natin. So, let's start with your main energy. Okay, your main energy for this reading, you have the 7 of Pentacles. So, ang energy mo ngayon, Aries, ay hindi basta-basta lang na waiting energy. Okay? Aries, nakikita ko dito na hindi ka nagsimula kahapon. Hindi ka padalos-dalos sa sitwasyon na ito. Okay? Hindi ka tamad. Matagal mo na itong inaalagaan. Meron kang inaalagaan. Okay? Pwede itong relasyon na matagal mo nang binubuhusan ng effort, or possibly business mo, or possibly career na pinaghirapan mo, or possibly yung iba sa inyo kahit sarili mong healing journey. At ngayon, nandito ka sa moment na parang nagtatanong kayo siguro, o nagtatanong ka, Aries, Lord, kailan ko mararamdaman ang bunga? Worth it pa ba ito? Maghihintay pa ba ako? O bibitaw na? Right? So, possibly yan ang mga tinatanong ng iba nating nanonood. So, yung 7 of Pentacles dito ay energy ng paghihintay. Pero hindi ibig sabihin na wala kang ginagawa. Ang 7 of Pentacles ay hindi passive waiting. Ito ay active waiting. Conscious patience, and may dalang evaluation phase. So, nag-i-evaluate ka rin dito at the same time. Ini-evaluate mo habang hinihintay mo, right? So, ibig sabihin ni Aries, hindi ka lang naghihintay. Like I said, ini-evaluate mo ang lahat. Like, posibly, yung mga tinatanong mo is, worth it pa ba itong investment ko na ito? Or may growth ba talaga dito? Okay? Irregardless ko ano yan. Okay? Like I said, it could be anything. Business, relationship, career, trabaho, right? Or possibly, tinatanong mo rin, Aries, nakikita ko ba ang sarili ko dito long term? Right? Na yung iba siguro sa inyo, or ikaw mismo, Aries, pagod na pagod ka na, pero hindi ka sumusuko.
with the Seven of Pentacles energy. Ito yung pinaka-feel mo eh. Ito yung pinaka-energy mo ngayon eh. So, may halong pagod, may halong frustration, pero may konting pag-asa pa rin, right? So, parang sinasabi mo sa sarili dito na konti na lang, baka malapit na. Pero I feel like some of you deep inside, pagod ka na rin, naghihintay, right? Pagod ka na nag-antay. So, ano ba real talk dito? Aries, ito yung direct message ng Seven of Pentacles sa'yo. Hindi lahat ng pinaghihirapan mo ay meant para magbunga eh. Sad to say. Masakit, pero totoo. Alam mo, minsan may mga bagay na pinuhunan mo ng years, at may mga taong minahal mo ng buo, at may mga plano kang inalagaan, pero in reality, unfortunately, hindi po lahat ay para sa iyo hanggang dulo eh. So yan. Pero malalaman natin dito, okay? Kung talagang ano ba talaga. Pero hindi rin sayang ang lahat. Ito naman, hindi masasayang ang lahat. Kasi Aries, kahit ano pa ang outcome, ito naman, natuto ka. Okay? Matututo ka, lumalakas ka, at magiging mas wais ka. At ito ang hindi mo nakikita ngayon. Yung mga binubuo mo, hindi lang para sa result, kundi para sa transformation mo. Okay? I tell you, Aries, harvest is coming. Kumpirmado ito sa Seven of Pentacles. Harvest is coming, pero may kondisyon eh. May kondisyon dito. Aries, darating ang bunga. Okay? Pero ang tanong, ito ba yung itinanim mo? O may mas bagong blessing kaya na darating? Kasi minsan, akala mo ito na ang gusto mo eh. Right? Pero may mas better pa pala na nakaprepare sa'yo. Yun naman ang gusto ng ni God, eh. Wala tayong magagawa. Now, I feel like for some of you right now, you are in this decision point energy. With the Seven of Pentacles, this is also asking you maghihintay ka pa ba o magmo-move on ka na? Right? Hindi ito madaling tanong kasi some of you may investment ka. Yung iba sa inyo may emotions ka, may history na. Pero Aries, hindi porket matagal ay tama pa rin, right? Hindi porket pinaghirapan ay dapat ipilit eh. So ang guidance para sa'yo dito, kung ikaw ay napapagod na, kung ikaw ay nalilito na, at kung, naghihintay ng sign, ito ang sign mo, Aries. Ask yourself, tanungin mo ang sarili mo, kung magsisimula ako ngayon, pipiliin ko pa ba ito? Kung ang sagot mo ay yes, maghintay ka. May bunga. Pero kung ang sagot mo ay no, oras na para mag-release. Alright? Pero Aries, ito ang spiritual message. Hindi ka nahuhuli, hindi ka iniiwan, hindi na sayang ang lahat. Ngayon, nasa in-between phase ka. Okay? Yung hindi ka nasa in-between phase ka. Alright, so ang importante dito, ang bunga ay darating, pero hindi sa timeline na gusto mo. Yun lang, hindi sa panahon na gusto mo. Sa timeline na possibly alam ng Panginoon o higher power ng universe na kailangan mo, kumbaga, in the right time. Okay, ayan. Kasi minsan, ang tunay na blessing ay hindi yung hinihintay mo eh. Minsan surpresa yun eh, kundi yung darating kapag, alam mo, surprise nga eh. Minsan sinusurpresa tayo. Alright, Aries. So, tignan natin yung mga babala mo para sa mga susunod na araw, linggo, or sa mga susunod pang buwan. Okay? Sa mga susunod na months. Aries, ito yung part ng reading mo na hindi dapat minamadali. Okay? Kasi kahit may blessings, may opening, may movement, meron din mga bagay na kailangan mong makita ng malinaw bago ka tuluyang makatawid sa mas magandang chapter ng buhay mo. Ang energy ng mga babala mo ay hindi lang simpleng mag-ingat ka. Mas malalim ito. So ito ay babala tungkol sa emotions na kailangang bantayan, mga taong hindi dapat basta pagkatiwalaan, bigla ang katotohanan pagkapit sa bagay o taong hindi na aligned, at isang major life decision na hindi mo na pwedeng iwasan. At dahil ang main energy mo ay Seven of Pentacles, malinaw, Aries, na ngayon ay nasa phase ka ng pag-observe, paghihintay, pag-reflect, at pag-iisip kung worth it pa ba ang isang sitwasyon, relasyon, plano,
o investment. Pero habang naghihintay ka, ito ang sinasabi ng mga cards mo. Huwag kang matutulog sa katotohanan. Let's start with the Ace of Cups. So, babala ito sa sobrang pagbibigay ng puso. Aries, okay, kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate dito sa bawat baraha. Kung naka-resonate ka sa lahat ng baraha, then it's all good. Pwede rin. So, unang babala sa'yo dito, huwag masyadong ibuhos agad ang buong puso mo kung hindi pa malinaw ang sitwasyon. Ang Ace of Cups ay maganda sanang card dahil ito ay bagong pag-ibig, emotional opening, healing, forgiveness, at bagong simula, no? Pero kapag inilalagay ito sa warning position, ang mensahe nito ay maganda ang simula, pero hindi lahat na magandang simula ay pangmatagalan. So, pwedeng may pumasok na bagong tao, bagong connection, bagong pag-asa, o bagong emotional opportunity sa buhay mo. At dahil matagal kang naghintay, pwedeng gusto mong maniwala agad na eto na yon, eto na ang sagot, eto na ang reward. Pero ang babala dito ay huwag mong i-romanticize agad ang isang tao o sitwasyon. Huwag mong punuin ng meaning ang isang bagay na hindi pa naman buo. Huwag kang ma-fall sa potential lang. Minsan Aries, dahil sobrang tagal mong naghintay, kapag may konting lambing, konting clarity, konting consistency, parang gusto mo nang sabihin sa sarili mo na finally, no? Pero sinasabi na bara, dahan-dahan lang. Feel it, yes, appreciate it, yes, but do not surrender your whole emotional world too early. Ang babala dito ay baka mauna ang puso mo kaysa discernment mo. Alright, punta tayo sa next card. You have the Three of Pentacles. So, ito naman ay babala sa mga taong kasama mo o katrabaho mo ngayon. So, ang Three of Pentacles ay card ng teamwork, collaboration, cooperation, at building something with other people. Pero bilang warning, ang tanong dito ay, sino ba talaga ang maayos ka partner? Sino ang tunay na may ambag? At sino ang nakikisabay lang pero walang tunay na integrity? Aries, may babala dito sa mga taong kasama mo sa plano, sa project mo, sa business mo, or sa work, o kahit sa personal life mo. Hindi lahat ng nakangiti ay totoong kakampi. Hindi lahat ng willing tumulong ay marunong magdala ng responsibility. Pwedeng meron kang kausap ngayon tungkol sa trabaho, partnership, business, commitment, o future plans. At ang babala ng card na ito ay siguraduhin mong pareho kayong may effort, kasi pwedeng ikaw ang mas gumagawa, ikaw ang mas nag-i-invest, ikaw ang mas seryoso, habang ang isa ay present lang kapag convenient, no? So this is also a warning against settling for almost teamwork. Hindi sapat ang salita, hindi sapat ang plano, hindi sapat ang pangako. Kailangan may actual contribution, actual consistency, actual accountability. Kung may tao sa buhay mo na gusto mong makasama sa pagbubuo ng future, tanungin mo ang sarili mo, binubuo ba namin ito ng magkasama o ako lang ang nagtatayo habang siya ay nakatingin, right? Okay, punta tayo sa next card. The next energy, you have the King of Swords. Wait lang po mga madam at sir. King of Swords. So, ito ay babala na gamitin ng utak, Aries, okay? Hindi lang damdamin. So, Aries, this is a very important warning. The King of Swords is clear-minded, logical, disciplined, objective, and emotionally detached when necessary. So, warning position, ito ang paalala sa iyo na hindi sapat ang pakiramdam lang. Kailangan mong maging matalino ngayon, kailangan mong maging mapanuri, kailangan mong maging observant sa details, inconsistencies, at patterns. So, ito rin ay babala laban sa impulsive decisions, emotional reactions, pagiging mabilis maawa, o pagiging mabilis maniwala sa sweet words. So, minsan kasi Aries, kapag gusto mo na ng sagot
gusto mo na ng breakthrough or gusto mo na ng next chapter, pwede kang magdesisyon based sa longing, hindi sa facts. So, nadadala ka sa emotions mo, right? At doon tayo usually napapahamak. Ang King of Swords ay literal na nagsasabi sa iyo ngayon, tanggalin mo muna ang emosyon sa equation at tignan mo kung ano ang totoo. So, pwedeng may isang tao ring lumalabas dito na malamig magsalita, very direct, very firm or detached. Kung merong mang ganitong tao sa paligid mo, pagmasdan mo siya. Maaring siya ang magsasabi ng katotohanan na ayaw mong marinig pero kailangan mong marinig. Kailangan mong mapakinggan. Alright? Hindi lahat ng harsh words ay masama. Minsan, ang pinaka-healing na truth ay yung pinaka-direct na salita. Alright? Let's move on to the next energy. You have the Four of Pentacles. So, with the Four of Pentacles, ang babala dito, Aries, ay sobrang pagkapit. No, ito ang isa sa pinakamalaking warning mo ngayon, Aries. The Four of Pentacles is about holding on sa pera, sa tao, sa control, sa security, or sa familiarity. At sa warning position, ito ay malinaw na mensahe. May kinakapitan ka pa na baka hindi mo na dapat hawakan. So, pwedeng hindi mo mabitawan ang isang tao dahil sayang ang effort. Hindi mo mabitawan ang isang sitwasyon dahil may history. Hindi mo mabitawan ang pain dahil bahagi na siya ng identity mo, or baka hindi mo mabitawan ang comfort zone dahil takot ka sa uncertainty. So, ito ang danger ng Four of Pentacles. Habang gusto mong protektahan ang sarili mo, minsan nakakulong ka rin. Habang gusto mong i-secure ang isang bagay, minsan hindi mo napapansin na ikaw na ang nahahadlangan sa paggalaw. At dahil main energy mo ang Seven of Pentacles, parang gusto mong sabihin, nag-invest na ako dito. Hinintay ko na ito. Pinaghihirapan ko na ito. Pero ang warning ng Four of Pentacles ay, hindi porket pinaghihirapan mo ay para sa iyo hanggang dulo Like what I said earlier, right? Na minsan ang tunay na abundance ay dumarating lamang kapag handa ka ng buksan ang kamay mo. Alright, let's move on to the next energy. You have the shadow side. So, ang babala naman dito sa barahan na ito ay babala tungkol sa mga toxic patterns, obsession, o karmic attachment. So, Aries, ito ang isa sa pinakaseryosong warning sa spread mo na ito. The shadow side speaks of temptation, addiction, unhealthy attachment, control issues, mga takot, guilt, or emotional dependency, no? Or even lust without stability, or even karmic cycle. So, ang malaking tanong dito ay, ano ang bagay or tao or pattern na alam mong hindi healthy pero hindi mo pa rin mabitaw-bitawan. So, pwedeng sa relasyon ito, sa relationship, pwedeng habit ito, pwedeng mindset ito, pwedeng trauma bond ito, or pwede ring self-sabotage ito. Alright, ito yung energy na kahit alam mong hindi na mabuti para sa'yo, may parte sa'yo na nagsasabing, baka magbago pa, baka ako ang mali, baka kaya ko pang ayusin, or sayang naman, or sanay na ako dito. Alright, so, at doon ka tinatamaan ng shadow side. Aries, ang babala dito ay huwag mong ipagkamali ang intensity sa destiny. Alright, hindi porket malakas ang chemistry, ibig sabihin ay healthy. Hindi porket mahirap bitawan, ibig sabihin ay soulmate. Hindi porket paulit-ulit bumabalik, ibig sabihin meant to be. Minsan bumabalik ang isang cycle, hindi para ituloy mo, kundi para makita mo na dapat mo na itong tapusin. Alright, punta tayo sa next energy. You have the Justice. Alright, so Justice, ito ay babala na bawat desisyon ay may kapalit. Alright, Aries, the Justice card is very karmic. So warning position, sinasabi nito na lahat ng pipiliin mo ngayon ay may consequence.
walang neutral dito, walang bahala na, walang tingnan na lang natin. Alright? Kung magsisinungaling ka sa sarili mo, may kapalit yun. Kung magbubulag-bulagan ka, may kapalit yun. Kung magpapadala ka sa emosyon kesa sa katotohanan, may kapalit yun. Kung pipiliin mong manindigan sa totoo, may reward din yun. So on and so forth. Alright? So, ito rin ay paalala na may mga legal, moral, karmic or energetic balances na inaayos sa buhay mo ngayon. Kung may nangyayaring unfair sa'yo, huwag kang matakot. Alright, justice says the truth will surface. Pero warning din ito na siguraduhin malinis din ang side mo. Siguraduhin mong hindi ka gumagawa ng desisyon dahil lang sa galit, ego o paghihiganti. Dahil kapag pumasok ang justice, ang tanong ay ano ang tama, ano ang patas, ano ang totoo. Hindi yung ano ang gusto ko. Hindi yung ano ang masarap sa pakiramdam, kundi ano ang tama kahit mahirap. Alright, let's move on to the next energy. You have the 5 of Cups. Now, sa 5 of Cups, Aries, babala ito sa pagkakulong sa panghihinayang. Aries, may warning dito tungkol sa emotional grief, regret, disappointment, and sadness. The 5 of Cups says, pwedeng may pagkawala, may lungkot, may mga panghihinayang, o may mga bagay na hindi na nag-work the way you wanted, right? At ang danger dito ay baka doon ka masyadong tumitingin, right? Na hindi mo nakikita na meron pang natitira para sa'yo. Lagi kang nakafocus doon, right? So, ito ang energy ng sayang. Akala ko siya na. Akala ko dito na ako yayaman. Akala ko ito na ang sagot. Bakit hindi ito nag-work? Kahit ginagawa ko naman ang best ko, right? So, Aries, you are allowed to grieve. You are allowed to feel disappointed. You are allowed to cry over what ended, what changed, what failed, what broke your heart. Pero ang babala dito ay huwag mong gawing permanent address. Permanent address ang sakit. Alright? So may tendency ka kasi ngayon na balik-balikan ang nawala. At habang tinitignan mo ang 3 basong natapon, hindi mo na napapansin na may 2 pang nakatayo. Ibig sabihin, hindi mauubos ang blessings mo. Alright? Hindi na uubos ang blessings. The universe always is really abundant of blessings. Abunado ang universe. Alright? Infinity. Nagbibigay ng blessings ang universe. Hindi tapos ang kwento mo. Hindi doon nagtatapos ang love, opportunity, or future mo. Alright? Ayan. Punta tayo sa next energy. You have the Tower. Alright. Now, with this card, the Tower, ang babala dito ay sa biglaang pagbabago o pagbagsak ng ilusyon. Aries, may strong warning dito that something unstable may collapse. The Tower is not subtle. Hindi ito mahina. Hindi ito quiet. Ito ay revelation. Okay? Disruption, breakdown, or sudden change. So, pwedeng may mabunyag, may relasyon na biglang masira, or may katuwang hindi mo na matatakasan, or may mga plano na hindi matuloy, or may imahe, may fantasy, or may expectation na babagsak. Pero ito ang gusto kong tandaan mo. The Tower is not here to destroy your life. It is here to destroy what is false or what is no longer needed para sa growth mo. Alright, kung may bumagsak, hindi yun stable from the start. Kung may biglang nawala, baka hindi talaga yun nakaugat sa katotohanan. Kung may ilusyon na masisira, baka blessing yun in disguise. Right? So, babala lang ito na huwag mong i-base ang future mo sa bagay na hindi pa tested, hindi pa proven, or halatang may crack na pero pilit mo pa rin pinapaganda. Right? So, minsan kasi Aries, kapag gusto mo na ng bunga, gusto mo na ring paniwalaan ang kahit anong mukhang possibility, no? Pero ang Tower is saying right now, better the truth that shocks you than the lie that comforts you. Right? Alright, punta tayo sa next energy. You have the 7 of Swords. So, alright. Babala.
Ito ay babala sa deception, half-truths, at secretive energy. So, ito ang isa sa pinaka-obvious na warning card sa spread mo. May hidden agenda energy dito, may pagtatago, may hindi pagsasabi ng buong katotohanan, may strategy na hindi transparent, may tao o sitwasyon na posibleng hindi mo pa lubos na nakikita. So, pwedeng may taong nagsasabi ng gusto mong marinig pero hindi lahat ay totoo. May tinatagong impormasyon, may ibang motive, hindi diretsahang nagsasabi ng intensyon o iniingatan ng sarili niyang interest bago ikaw. So, pwedeng sa work setting ito, pwedeng sa love life mo, pwedeng sa family or financial matters ito. At minsan, Aries, hindi lang ito external. Alright? Minsan, ang Seven of Swords ay ikaw rin kapag iniiwasan mong harapin ang katotohanan. Kapag alam mong may mali pero ayaw mong tingnan. Kapag pinipili mong maging busy para hindi mo maramdaman ang issue, kapag kino-convince mo ang sarili mong okay lang kahit deep inside hindi ka na mapalagay, right? So, babala ito na i-check ang mga details, read between the lines, and do not ignore your intuition. Alright, punta tayo sa last but not the least na baraha. You have the Two of Wands. Okay, itong Two of Wands, babala ito na may desisyon kang hindi pwedeng ipagliban sa ngayon o sa susunod na maling linggo or sa mga susunod na buwan. So, ang huling warning mo, Aries, ay tungkol sa future direction mo. The Two of Wands says, nasa point ka na ng planning, looking ahead, considering options, or wanting more, right? Knowing there is something bigger out there. Pero bilang warning, ito rin ay nagsasabi na delikado ang sobrang tagal sa planning stage ng walang action. So, pwedeng matagal ka nang nag-iisip, nagwe-weigh ka ng options, tumitingin sa mga possibilities, or nag-i-imagine ng mga different future pero hanggang ngayon hindi ka pa rin makapili or makapag-desisyon. At alam mo kung bakit delikado yon? Kasi minsan, ang hindi pagpili ay isa na ring choice eh. Alright? At habang hindi ka makapili, inuubos mo ang sarili mo sa mga what-ifs, thoughts, right? So, the Two of Wands is warning you against hesitation born from fear. So, possibly takot sa rejection, takot sa pagkawala, takot sa maling choice, or takot magsimula ulit. So on, so forth. Pero Aries, hindi mo malalaman ang buong chapter kung forever kang nakatingin lang sa pinto. Alright, so Aries, kapag pinagsama-sama na ang lahat ng cards na ito, malinaw ang warning para sa'yo dito. May bagong emotional opening, pero huwag magpadala agad. May mga taong kasama mo, pero hindi lahat tunay na kabuild mo. Kailangan mong maging logical at objective sa mga susunod na araw, linggo, or buwan. May kinakapitan kang dapat mong i-evaluate. May mga toxic pattern or karmic tie na kailangan putulin. May karmic consequences ang bawat decision mo at may grief na kailangan mong i-process pero huwag mong tirhan. At may mga truth na pwedeng sumabog bigla o may mga deception na kailangan mabunyag at may direction kang dapat nang piliin. At sa gitna ng lahat ng yan, nandun pa rin ang Seven of Pentacles energy mo. Alright, naghihintay, nag-observe, nagtatansya, nagtatanong kung worth it pa ba. Ang sagot ng spread mo na ito ay worth it lamang ang isang bagay kung totoo. Worth it lamang ang paghihintay kung may integridad. Worth it lamang ang investment kung aligned sa kapayapaan at katotohanan mo. So, final warning message for your Aries. Your Aries, huwag mong hayaan na ang pagnanais mo sa bunga ang magbulag sa iyo sa katotohanan ng puno, right? Huwag mong hayaan ang takot mong mawalan ang magpilit sa iyong kumapit sa mga maling desisyon. Yan, huwag mong hayaang ang longing mo, yung paglolonging, pagkakaroon ng longing sa love, peace or success ang magpapababa ng standards mo.
ang pinakamalaking babala sa spread mo na ito ay hindi lang tungkol sa ibang tao, kundi ito rin ay tungkol sa sarili mo, Aries. Huwag mong traidorin ang intuition mo. Huwag mong lukuhin ang sarili mo. Huwag mong ipagpilit ang long-term peace sa mga short-term comfort. I feel like this is someone na kailangang marinig to sa ibang nanonood. I'm not saying na lahat kayo ay ganyan. Alright? So, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. Let me know if naka-resonate kayo sa reading at sa mga naghahanap ng pampaswerte at mga ibang bracelet na kung ano mang hinahanap din nyo. Alright? Panoorin at pakinggan nyo po ito. Maraming salamat. Hope see you again next time. Ingat po and God bless.